For today's video mga ka-farmers ay tatalakayin po natin ang target natin bang para makakabawi na po tayong mga hog raisers mga ka-farmers. Pero bago po tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers dyan na baguhan pa po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So for today's video mga ka-farmers ay mini vlog lang po tayo at i-share ko po sa inyo ang target na timbang para makakabawi po tayong mga hog raisers mga ka-farmers. So sino bang mag-aakala na meron para tayong timbang na dapat abutin para hindi tayo maluluging mga backyard hog raisers? So ilang kilos ba dapat magtimbang ang ating mga baboy mga ka-farmers para masasabi natin ito yung target at hindi na po tayo malulugi? So dapat po ang ating mga baboy ay magtimbang ng 90 to 100 kilos sa loob ng 5 buwan since birth mga ka-farmers. So meron tayong 1 month na iwawalay. 4 months na lang po siya kung magsisimula tayo ng iwalay mga ka-farmers. Pero pag sariling produce po natin ang ating mga biik, so yung pag-count po natin ay simula ng sila ay isilang. So that is 5 months mga ka-farmers mula nang sila ay isilang. At dapat magtimbang po sila ng 90 to 100 kilos. Timbang na po yan mga ka-farmers kahit na mababa na po yung presyo ng live weight or mataas. Kakaroon na po ng kita ang isang backyard hog raiser. Hindi na po lugi ang ganyan mga ka-farmers. If ever ma-reach po natin ang target na yan. So marami pong factors mga ka-farmers kung paano po natin ito i-meet. So yung first na factor dyan mga ka-farmers ay dapat magandang pagkain. Dapat na magandang pagkain ang ibigay natin sa ating mga pina-fattening para maganda din yung maibabalik sa atin na kita. Huwag po kayong pumili ng mga feeds na mumurahin mga ka-farmers dahil of course binabudget lang din yung ingredients niyan. Ang ikalawang mga ka-farmers ay dapat pumili tayo ng magandang breed ng baboy na ipa-fattening or aalagaan para mas mabilis po yung pagbigat at paglaki mga ka-farmers. So when we say magandang breed mga ka-farmers, dapat pumili tayo ng mga hybrid tulad po ng Dorok mga ka-farmers. Maganda pong i-fattening ang Dorok kasi mas malaman po siya at mas manipis po yung taba niya mga ka-farmers. So, yung next na gagawin natin aside sa pagkain at sa breed mga ka-farmers, of course, kailangan din na maintain din yung ating pagpurga. Kailangan natin ng regular na pagpurga mga ka-farmers para regular din ang pagpuksa ng mga bulate. Ang atin kasi mga baboy mga ka-farmers, kahit na nasa kulungan sila, kahit na nasa loob pa po yan mga ka-farmers, makakuha pa rin yan ng mga bulate. Minsan na-intake pa po kasi doon sa sahig mga ka-farmers, posible na merong mga bakterya. At yan po ang mag-cause na magkakabulate ang ating mga baboy. So hindi talaga yan maiwasan. So, huwag kayong mag-isip na kahit na nasa loob pa ng kulungan yung inyong mga baboy, hindi na yan binubulate. Binubulate pa rin yan mga ka-farmers dahil sa sahig, sa feeds na pinapakain natin, posible kasing makontaminate ng bacteria yung feeds. Yung sa tubig mga ka-farmers, kahit na gaano pa po yan kalinis, may posibilidad pa rin yan na magkakaroon ng bulate. So, ano ba yung magiging epekto kapag magkakaroon ng bulate ang ating mga baboy? Of course, mga ka-farmers, mahina po yung paglaki nila at pagbigat. Kasi kahit na marami yung kinakain ng ating mga baboy, once merong bulati po sa loob ng kanilang tiyan, ang tanging makabenefit po ay yung mga bulati lamang mga ka-farmers na nasa bitukan ng ating mga baboy. That's why very important po talaga mga ka-farmers na puksain natin ang mga bulate. So after natin mapuksa ang ating mga bulate mga ka-farmers, huwag niyo pong kalimutan na magbigay ng mga vitamins at supplements. Makatutulong po yan para mas mapabilis po yung paglaki at pagbigat ng ating mga baboy mga ka-farmers. And of course mga ka-farmers, huwag po natin kalimutan na palaging maglagay ng tubig o tubigan sa ating mga baboy. So aside sa pagkain, kailangan din na merong tubig. Kahit na naka-wet feeding pa po tayo mga ka-farmers, very important po talaga na meron tayong patubigan sa ating mga baboy. So simple lang naman ang mga gawain na yan mga ka-farmers para po natin ma-reach ang ating target na mag-abot sila ng 90 to 100 kilos sa loob ng 5 buwan since isilang ang ating mga baboy na ipa-fattening.
So, sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito mga ka-farmers. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.